Hello, what's up sa inyo mga ka-alright? Alright ba tayo dyan? Yes! 2 cakes tayo for today's video pero bago yan, i-flex muna natin itong ating napaka-smooth at napakagandang frosting. And then proceed na tayo sa ating mga paglalagay ng mga dowels. Ang cake natin ay moist chocolate cake, 8x12 ang ating size at ang board na ginamit natin ay 10x14. Ang client pala natin ay si Ma'am Dali at nirefer siya ng ating suki na si Ma'am Lori. Thank you so much mga madam sa pagtitiwala. Fast forward na tayo sa ating mga pagpapakinis ng ating cake na alam naman natin na ang mga baker ay struggle sa ganitong may kanto. For the second coat ng ating icing, gumamit tayo ng golden yellow na food color at magic! Napakabilis! Pinas forward ko na kasi napakatagal kapag ka ganito magpo-frosting ka ng mga rectangle mga ka-alright at Iron Man pala ang ating theme cake for today's video! Woo! At napakasimple lang ng design ng ating cake. Meron lang siyang pa-border at gumamit tayo ng round tip na pang-border. Tapos ay lagyan lang ng pangalan. Yun lang. Tapos na mga ka-alright. Basic. Napakasimple lang pero hindi siya magiging maganda kapag ka hindi naman makinis ang pagkaka-frosting mo. This is our final look. Kita nyo? Okay, dito na tayo sa kasunod. Ang size ay umabot ng 7.5 vanilla chiffon cake ang ating flavor. At ayan, size 8 yung dalawa na yan. Ang kasunod ay size 6 at ang sa taas ay size 5. At gumamit ka lang ng bread knife. Kung wala kang bread knife, gusto mo lagari, gamitin mo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Nahulaan nyo na ba kung ano ang ating gagawin? Kung hindi nyo nahulaan, edi sabihin ko na para mas mabilis. Frozen. Oo, tama, frozen. At si Elsa yung ilalagay natin dyan kasi magsisilbiya na parang gown niya yung ating pinaka-cake at crinam coat natin yan para hindi sumama yung mga cram. At kapag ka naka-ready na ang ating cake na na-cram coat, ayan na, binalutan ko na ng cling wrap si Elsa. Si Elsa ba talaga yan mga ka-alright? At meron palang ipinasang design ng ating client at ang sabi niya ay soft icing lang daw tapos ay toy topper ang pinaka-Elsa. At bago mo ilagay yung pinaka-toy topper, ayan, bubutasan mo muna, tatanggalin mo yung cake para hindi siya mabiyak kapag ka inilagay mo, Intindi? Tapos ilagyan mo din ng pinaka-dowel para maging safe yung inyong mga cake. Alright! Woo! And then kapag ka naka-ready na, it's time to make a design for our doll cake na frozen cake design. Pero mali ako dyan, papunta sa kaliwa. Dapat pala pa kanan, mga ka-alright. Okay naman yun, napakaliwa yung design mo kung ikaw ay kanan, pero ako kasi kaliwete. Kaya halatang halata mo talaga kapag kakaliwete yung isang baker, yung mga design ay hindi siya katulad sa ipinasa na design. Yan ang isa sa pinakadahilan kapag kasi sinabi natin na hindi 100% na kopyang-kopya yung mga design. So nakikita mo naman na yung gamit nating frosting dyan ay walang iba kundi Whip It ng Bakersfield. At alam nyo naman yun kung gaano ka-stable ang Whip It pagka ganitong mga design yung mga ginagawa natin mga ka-alright. At talagang kayang-kaya niya kahit na ilagay mo yan room temperature ng buong araw. Okay na okay sa alright na alright. Kasi syempre gumawa ako ng study na ganyan yung design na ginawa ko. Sample design lang naman para dito sa bahay. Tapos ay nilagay ko siya ng buong araw. Hindi dumulas mga ka-alright. Hindi man lang humulas ang ating frosting. Kaya kung pag-uusapan ay frosting, wala na, tapos na usapan. Whip It ng Bakersfield, okay na yan. At dito nag-final touch na tayo sa ating cake at meron pa pala yan na 14 pieces na 3 ounce na cupcakes na kasama. At eto na ang ating final look para sa ating cake for today's video. Thank you so much Ma'am Miljean and happy 4th birthday Sumi. Alright!